The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Arangkada, magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Arangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Pia. At ako naman po si Gian. Kami po ang inyong makakasama tuwing Miyerkules at Biyernes, 10 a.m. to 11 a.m. Yan. Syempre, bago tayo mag-umpisa, ay babatiin po muna namin ang aming mga butihing direktor. Ang aming Director 4, si Sir Dionisio G. Alvidia. Ang Director 3, si Sir Joel Vidator. Ang ACD Chief and Interim Director for Extension, Support, Education, and Training Services na si Sir Elijah Z. Davalos. Ang BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Divisions na si Sir Andres Tuates Jr. at ang LSD Chief and Interim Director for Research and Development na si Sir Nelson C. Santiago. Binabati rin po namin sina Sir Jet Molex Subaba, Section Head ng ACD STIPS at si Ma'am Bess G.S. Magararo, Section Head naman po ng ACD STIDS. Ayan. At syempre, isang mainit or isang maulan na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig, sa mga naka-fieldwork po at sa mga magigiting namin na security guards at sa ating mga drivers po na kasalukuyang naka-travel ngayon. Ayan. Lahat po tayo ay mag-ingat. Ayan, syempre. At sa bagong usapang RCEF, tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Mula sa layunin, requirements at teknolohiyang ipinapamahagi hanggang benepisyo at ambag nito sa pagpapabuti ng produktibidad at competitiveness sa agrikultura. Ayan. Sa huling episode po ng Usapang RCEF ay
pinag-usapan po natin ang mga factors to consider in harvesting schedule. Ayan, kasama po ang Project Assistant 2 ng Technology Management and Training Division ng ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization na si Sir Joe Vincent B. Avellana. Kung na-miss nyo po ang mga previous episode natin ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radio Agri 90.1 FM Filmec. Ayan. And please do like and follow the official Facebook page po of the RCEF Mechanization Program. Ayan. At syempre, kung gusto nyo naman po makita ang mga nagawa ng RCEF Mechanization at Extension Program sa unang 6 na taon, i-check nyo lang ang RCEF Mechanization and Extension Accomplishment Report na ilalagay po namin yung link sa comment section. Ayan. Kaya click nyo lang po yung link sa ating comment section para makita po ito. Pero syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Sabay-sabay po nating panoorin ang balitang RCEF. RCEF potential beneficiaries sumailalim sa evaluation at assessment. Sumailalim sa profiling, validation at enterprise need assessment ang nagkakaisang magsasaka agricultural primary multipurpose cooperative bilang potential beneficiary ng rice processing system. Isinagawa ang aktibidad ng Enterprise Development Division o EDD at Facility Management and Field Operations Division o FMFOD noong September 16 sa Talavera, Nueva Ecija. Layunin nito ang masusing pagsusuri at pagpapabuti ng feasibility study ng kooperatiba bilang paghahanda sa susunod na technical review at inspection. RPS Enterprise Needs Assessment isinagawa sa 3 kooperatiba sa Nueva Ecija. 3 RCEF Qualified Farmer Cooperatives and Associations o FCAs sa Nueva Ecija ang sumailalim sa Enterprise Needs Assessment na isinagawa ng EDD noong September 18 to 19. Layunin ng aktibidad na masuri ang operasyon ng rice processing system mula sa pagpili ng palay, pagpuproseso ng bigas hanggang sa marketing. Kabilang sa mga lumahok ay ang Caridad Sur Farmers Multipurpose Cooperative, Bantog Agricultural Multipurpose Cooperative at kasangga ng Rangay Farmers Irrigators Association. 5 batches ng training courses at technical briefings idinaos. 5 batches ng pagsasanay na dinaluhan ng 105 benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program ang isinagawa ng Technology Management and Training Division o TMTD mula September 26 hanggang October 2. Kabilang dito ang isang on-site training course sa Bohol, Rice Processing System Skills Training sa Nueva Ecija at Zambales at 2 technical briefings sa Bukidnon. 78 na makinaryang pansaka ipinamahagi sa Region 10. Technical na pagsasanay isinagawa. Ipinamahagi sa NNAC LRC Malaybalay City, Bukidnon ang 78 unit ng makinaryang pansaka na nagkakahalaga ng 140.9 million pesos sa 53 benepisyaryo mula sa Bukidnon, Lanao del Norte at Misamis Occidental. Kabilang dito ang 34 wheel tractors, 27 rice combine harvesters, 18 village-type rice mills, at 3 precision seeders. Dumalo ang mga kinatawan mula DA Region 10, NIA, Filmec, PCIC at LGUs. Nagdaos din ang TMTD ng technical na pagsasanay para sa 68 kalahok mula sa 32 FCAs ng Lanao del Norte, Bukidnon at Misamis Oriental, hinggil sa tamang operasyon at maintenance ng mga makinaryang natanggap. Groundbreaking para sa Drying System 1 isinagawa sa Talavera. Pinangunahan ng Filmec ang groundbreaking ceremony ng itatayong Drying System 1 para sa nagkakaisang magsasaka Agricultural Primary Multipurpose Cooperative sa Tabacaw, Talavera, Nueva Ecija noong October 10. Ang pasilidad na nagkakahalaga ng mahigit 11 million pesos ay binubuo ng drying shed at 2 recirculating dryers na makakatulong sa 371 miyembrong magsasaka na mapabuti ang kanilang produksyon at kabuhayan.
Ayan. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para naman po sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA Philmec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Ayan, syempre. At ngayong episode po ay related naman sa nakaraang episode kung saan tatalakayin natin ang mga impormasyon tungkol sa harvest scheduling. Ayan, binahagi po ni Sir Joven ang mga mahalagang factors na dapat isaalang-alang sa pag-aani upang makamit ang pinakamataas na kalidad at kita mula sa ating inaning palay. Ayon kay Sir Joven, una, dapat ay tama ang maturity days ng palay ng ating tinanim after sowing. Pangalawa ay yung moisture content na dapat natin kontrolin para sa safe storage ng ating palay. Ito ang mga primary indicators para sa magandang milling process. Ibinahagi rin ni Sir Joven na napakahalaga ng right timing sa pag-harvest gamit ang combined rice harvester at iba pang makinarya. Dahil una, nababawasan po ang shattering losses at pangalawa, nakakaiwas ang palay sa discoloration at pagbababa ng kalidad ng mga palay. Ayan. Tinake note din pala Ate Pia ni Sir Joven na ang moisture content daw po na dapat bago ito i-harvest ay nasa 21 to 25%. Ayan. So, take note po tayo dyan, mga ka-Radyo Agri. Ayan. Bukod pa po dito, dahil sa paggamit po ng combine harvester, nakakaiwas po ito sa delay ng pag-harvest kung ikukumpara po sa traditional na pag-aani. Ayan. Mas napapabilis po nito ang pag-aani at marami rin po tayong nagiging ani compare sa nagiging losses nito. Napakalaki din po ng epekto kung wala sa right timing ang pag-aani ng mga palay. Ayon din po kay Sir Joven, kapag masyadong maaga ay bumababa ang kalidad nito at dumadami ang immature grains. Ayan, take note po natin yan. Nagiging resulta din po nito ang mababang milling recovery na nagiging sanhi din ng lower market value o mababang presyo. Ayan. At pag late naman po ang pag-aani, ay tumataas naman po ang shattering losses o ang mga nasasayang na butil dahil natutuyo ang mga ito habang nade-delay sa pag-ani. Prone din po ang mga palay sa lodging o ang permanenteng pagtumba ng mga palay na nagiging resulta ng yield losses. So, ganun pala yung partner, no? Pag matagal na hindi naka-harvest, tumutumba yung mga palay natin. Kaya, so, minsan may nakikita tayo na nakatumba siya. Ganon. Oo. So, yun pala yun. Late na yung pag-ani ng mga Shinare din pala ni Sir Joven na kung halimbawa po ay babagyo, at nadaanan ng bagyo ate yung lugar or bumagsak na yung mga palay. Advice po ni Sir Joven ay i-harvest na daw po ang mga palay after o kapag ka umaraw na. Kumbaga parang right after po nung pagdaan ng bagyo sa ating mga lugar, dapat i-harvest na natin para hindi tuluyang masira. Hindi tuluyang masira. Ayan. So, syempre kung gusto pang malaman ng ating mga viewers yung naging usapan natin kasama si Sir Joven, ay balikan lang po natin yung naging interview natin kay Sir Joven sa ating YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. Ayan. So, ayan mga ka-Radyo Agri, sana nakapag-take down notes kayo sa impormasyon natin tungkol sa tamang indikasyon na handa na ang palay para sa anihan. Sa mga meron pong katanungan o nais klaruhin tungkol sa ating topic ay maaari po ninyong i-email ang Technology Management and Training Division or TMTD sa tmtd@philmec.gov.ph. Ayan. Para naman po sa mga nais magsumite ng application at maging benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program ay maaari po kayong bumisita o makipag-ugnayan po sa mga focal persons by region o pumunta po sa pinakamalapit na Philmec office sa inyong lugar. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD office, Philmec, CLSU Compound,
Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD office, Filmec CLSE Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan, or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila, or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD office, Filmec CLSE Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr., or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro, or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores, or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez, or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble, or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid, or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban, or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon, or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur,
you may contact Ms. Jingal Paloma or you may visit her at DA Caraga, PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Benavista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan naman po ang mga regional focals at PhilMec offices na maaari ninyong i-contact kung mayroon kayong mga katanungan regarding sa application ninyo upang maging beneficiaryo ng RCEP Mechanization Program. Ayan, so ulitin ko po, yung mga focal person na nakita natin kanina na may contact number ay sila po ang pwede nyong kontakin para sa inyong mga concerns at pag-follow up ng inyong mga application sa RCEP Mechanization Program. Ayan, at susunod, syempre sabay-sabay naman po nating panoorin ang boses ng magsasaka at pakinggan ang karanasan at kwento ng ating mga benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program. Magandang umaga po. Ako po si Johnny Balbuena, isang miyembro po, isales po ng Kalampasan Farmer Association na matatagpuan po sa Kasiguran, Aurora. Ako po ay nandito ngayon upang tanggapin po ang maibibigay po ng Department of Agriculture sa pasangay po ng PhilMec na aming tatanggapin ang isang equipment o machinery na higit na makakatulong po sa aming mga kasamang magsasaka. Alam po namin sa kasalukuyan, malaki po itong tulong para sa lahat ng mga magsasaka dahil po nababawasan na po ang guguling sa lapi para sa pagganda ng kanilang sakahan. At higit sa lahat po, ito'y nakakatulong lalong-lalo na doon sa kapus ng mga magsasaka na maaari po namin matutulungan kung sakaling sila ay walang ipong-puhunan para sa pagganda ng kanilang sakahan. At alam ko po, ito po ay malaking biyaya para sa amin na magsasaka ng Kalampasan, Kasiguran, Aurora ay napakaganda at napakabuti po na ito ay binigyan kami ng ganitong makinarya na makakatulong sa lahat ng magsasaka at lalong higit gabigyan po ng kasanayan sa maayos at magkakaroon ng produktibong ani ang bawat isa sa amin upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Ang matatanggap po namin ay yung isang 4-wheel drive traktor na higit pong makakatulong sa amin sapagkat po sa kasalukuyan ay sa presyo po ng bayad po sa paghahanda ay napakalaki po. Ay ito po ay malaking tulong sa amin dahil sa aming mga kapuspalad na magsasaka ay mababawasan aming puhunan para bayaran ang sinasabi pagpahanda ng saka. Hindi ko po maipaliwanag yung aming nararamdaman kasi po higit po kaming nagagalak talaga na ito po ay napakalaki at napakahalaga para sa amin
sapagkat naibsan po yung aming mga problema na kami matulungan sa kasalukuyan, lalo na sa mga puhunan na gagastusin sa aming mga pagsasaka. Yan po ay napakahalaki po para sa amin. Sa ngalan po ng Kalangposan Farmer Association, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating minamahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. At siyempre po sa ating Department of Agriculture, so Regional Field Office 3. At siyempre po, pinapasalamatan po namin ang PhilMec na siya pong nanguna upang kami mabigyan ng nasabing traktor. At lalong hitin po sa aming mga agriculturists, ang aming provincial at aming municipal agriculture and staff na kami po ay nabigyan ng pagkakataon na magbigyan ng ganito isang equipment na maaaring magamit po namin sa darating na pagkakataon. Lalo po ngayon kasalukuyan kami ay maghahanda na naman ng aming sakahan. At kami naman po ay nangangako na susundin po namin ang tama at maayos na paggamit ng makinarya upang pangalagaan ito ng maayos at mapagsilbihan po ang lahat ng mga kasaping magsasaka ng Kalangposan Farmer Association Kasiguran, Aurora. Muli po, maraming po salamat. At yan po ang mga beneficiaries natin na nakatanggap ng mga makinarya mula sa Kasiguran, Aurora. Ayan, naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan, at dito po nagtatapos ang episode tungkol sa impormasyon sa harvest scheduling. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa recap episode natin ngayon. Ayan. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Ayan, hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman po si Gian. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEF, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at McNern Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Kasaganaan para sa bayan.